Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Surplus TNT. Pa-shoutout next video Kuya Idol. JC Santulio, KL22, gawan nyo po ng video by category kung ano mga category ang malalakas at kung ano po ang pag-select ng isang sadyang. Salamat po, God bless. Para sa akin, magbibigay ako sa inyo ng ilang malakas talaga na job category dito sa South Korea. Unang-una talaga mga kabayan ay ang basic metal products. Yan talaga, yan ang number 1 talaga na malakas dito sa South Korea. Pero hindi ko sinasabi sa inyo, itong mga sasabihin ko na ito na malalakas na job category dito sa South Korea, hindi ko sinasabi na ito yung piliin niyo ha. Nasa inyo pa rin yan kung ano talagang klaseng trabaho ang gusto nyo. Pero kahit anong ilagay ninyong job category dito, kalimitan yan ay hindi nasusunod. Nakadepende pa rin yan sa employer na pipili ninyo kasi yung ibang employer dito ay hindi na nila tinitingnan kung anong klaseng gustong trabaho ninyong mapasukan dito sa South Korea. Basta na lang sila pipili. Meron mang nachichempo na halimbawa ay pinili ay food products, food processing, nachichempo siya sa ganung trabaho. At swerte mo kasi ganun yung gusto mong trabaho. Pero kalimitan talaga hindi nasusunod kung anong inilagay ninyong job category dito sa pipilapan nyo na to. Ito, number 1 talaga. Inulit ko na ulit. Basic metal product, yan talaga mga kabayan ang number 1 dito. Kung yan ang ilalagay ninyo, sabi ng iba, madali daw masiselect. Pero hindi ganun yun. Para sa akin, hindi ganun talaga. Swertihan pa rin talaga kung una kang maisasalang sa pamimilian, siyempre ikaw yung magkakaroon ng chance agad na masilik ng employer. Ganun lang talaga mga kabayan. Pero, mas maganda na rin talaga kung ito yung ilalagay ninyo, basic metal products, kasi ito talaga yung maraming company dito sa South Korea. Siguro nakakalamang na masilik ka agad kasi maraming employer ng metal products dito sa South Korea ang lagi ring nilalayasan ng mga empleyado, kaya sila lagi yung laging kumukuha ng EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Pero inuulit ko, hindi lahat mga kabayan. Nandiyan na kasi yung welding, nandiyan na yung bending, tapos nandiyan na yung press machine, maraming klase ng trabaho sa basic metal products. Marami ito mga kabayan, kaya pipili lang ako ng alam ko na malakas dito sa job category na to. Bibilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguro nasa mahigit 20 siguro to. Tapos ito pa yung pangalawa na alam kong malakas din dito sa South Korea. Food products. Malakas talaga yan mga kabayan kasi araw-araw yan ay kinukonsumo. Kaya malakas talaga ito. Nandiyan na yung meat processing, tapos gawa ng ramyun. May isang kakilala ko na kabats ko na nakalis punta dito sa South Korea na ang trabaho niya ay sa paggawaan ng ramyun. Ay siya ay nasa packing. Yung nakalagay na sa plastic yung ramyun at ilalagay na lang dun sa box. Nandun siya, parang conveyor yung hawak niya. At sumasahod nga siya ng linis na ay 3 million won. 120,000 pesos sa pera natin, di ba? Ayan yung pinakagusto ko rin dito. Food products, food processing, ramyun, kung ano-ano klaseng pagkain, mga restaurant, yan. Tapos ang pangalawa ay itong furniture. Malakas din ito mga kabayan, itong furniture. Maraming company din dito sa South Korea na ang trabaho ay tungkol sa furniture. Ayan. Tapos isa pa, itong sa kartunan, itong pulp, paper and paper products. Yan, tungkol sa kartunan, yung mga papel, tapos yung paper cups, mga ganyan. Kasi araw-araw halos ginagamit yan, yung papel. Yan, marami rin kasing halos lahat kasi ng company dito sa South Korea ay gumagamit ng papel, ng kartunan.
Merong ang sikat na vlogger dito sa South Korea na babae na ang trabaho niya ay sa kartunan. Malakas din yan. Yang tinatawag na pulp, paper, and paper products. Tapos ito pa isa, itong printing and production of record media na job category. Kasi siyempre sa mga karton, yung mga pang-deliver, yung mga pang-balot na box ay lalagyan din sila ng siyempre nila ng print katulad doon sa mga produkto ng pagkain, yung tawag dito, yung halimbawa ay mga vitamins na mga gamot, siyempre kailangan ng box yan, mga box ng pagkain, siyempre may print yan, may pangalan ng company, saka may pangalan ng kung ano man yung nakalagay sa loob, di ba? Printing, yan, malakas din yan. Tapos sumunod ay ang itong textile except apparel. Maraming company dito mga kabayan, South Korea, ang textile, yung mga tilahan, gawa ng medyas. Alam niyo man dito sa South Korea, mahilig sila sa mga fashion na mga damit. Marami talagang klase ng ginagawa sila tungkol sa tela dito sa South Korea, kaya malakas din yan. At yan yung mga, marami kasi ito mga kabayan. Tingnan nyo na lang dyan sa screen, kasi marami to kung isa-isahin. Kasi yung ibang nakalagay dito na job category ay parang hindi ko alam itong mga to. At itingnan nyo na lang dyan, i-search nyo na lang sa YouTube o kaya sa Facebook, kasi itong mga nakalagay na job category dito sa manufacturing industry, halos lahat naman ito ay marami naman talagang vlogger dito sa South Korea. At pag sinearch ninyo yung mga ganitong klase ng trabaho sa manufacturing industry, ay lalabas at lalabas yan. At magkakaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung klase ng trabaho nitong mga to. Kasi kalimitan kasi dito, hindi ko to alam. Yun. Yan yung malalakas na, yung mga binanggit ko dyan, yan yung malalakas na job category dito sa South Korea. Pero inuulit ko, hindi ko sinasabi na yan ang ilagay ninyo. Nasa inyo pa rin ang decision. Kasi, example ko na lang itong sa akin, kasi ang pinili ko talaga mga kabayan ay food products. At tungkol naman sa tanong ni kabayan na kung paano daw nagse-select ang mga employer dito sa South Korea. Kung ano yung mga tinitingnan nila sa isang EPS aspirant na manggagaling sa Pilipinas kapag magse-select sila ng EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. At nagawan ko na ito ng video dati, at nung time kasi namin, may pagkakaiba talaga mga kabayan. Nagbago na talaga ngayon kasi ngayon ay tumitingin na sila sa edad. Siyempre nakikita nila yan. Noon sa amin talaga mga kabayan, kahit sinong tanungin ko nung 2016, nung kasalukuyang naghihintay ako ng employer, ang lagi nilang sinasabi sa akin noon, tinatanong ko noon bakit ang tagal kong masilik, ang tagal kong magka-employer, 1 year and 3 months na bago ako nagka-employer. Nung hindi pa ako nagkaka-employer noon, tinatanong ko yung mga nauna sa akin dito, ang sabi sa kanila ay picture nga lang daw ang tinitingnan. Nagawan ko nga yun ng video, at ang sabi kaya picture lang ang pinapakita ng labor dito sa South Korea pag sisilik yung mga employer ng empleyado ay para daw maging patas ang laban. Pero ngayon ay hindi na pala ganun. Kasi nitong mga nakaraan lang video ko ay meron akong subscribers na 38 years old silang apat na pinili ng isang employer. Ang sabi daw sa kanya ng amo niya, kaya 38 years old silang lahat, silang apat na magkakasama sa company na pinili ng amo niya. Ang gusto daw talaga ng amo niya ay 30 plus ang edad pataas. Ang gusto ng amo niya. Ayaw niya ng mas bata sa 38 years old. Kasi nga daw, ang 30 plus na ang edad, yung 38 years old ay seryoso sa trabaho at hindi basta sumusuko. Ganun daw yung paniniwala ng amo niya. Ibig sabihin, nung nag-select pala siya
nung pumili pala siya, siguro ay ni-request niya doon sa labor na kung maaari, bigyan siya ng 38 years old. Ayun, siguro kaya ganun ang nangyari. Ayun, alam na ngayon, ganun na talaga ang pag-select ngayon ng EPS worker. Inuulit ko, ang mga employer dito sa South Korea ay hindi pare-pareho ng gusto. Hindi pare-pareho ng gusto. Nakadepende sa employer kung ano yung gusto niya. Meron namang employer dito na gusto ay mas bata at meron namang employer dito na gusto ay 30 plus ang edad. Merong employer dito na gusto ay babae, gusto ay lalaki. Ayun. Merong employer dito na gusto ay matangkad. Pero hindi ko sinasabi na yung mga pandak katulad ko na 5'2" lang ang height ay hindi na magkaka-employer. Tingnan nyo naman, nagka-employer ako, nandito na ako sa South Korea, at meron pang mas mababa sa akin. 4'9" lang ang height noon dati na una pang nakalis sa akin. Meron kasi mga employer dito mga kabayan, katulad ng amo ko, na picture lang talagang tinitingnan. Alam niyo kung bakit? Ang amo ko kasi ay hindi na niya kailangan ng matangkad o bahala na, hindi niya kailangan ng mataas ang score sa exam, hindi na kailangan ng gwapo. At tingnan nyo yan, yung information na yan yung information ng EPS worker na makikita ng amo. Nakalagay dyan kung ano yung score mo sa exam, kung anong height mo, kung college graduate ka o hindi, kung elementary ka, graduate ka. Nakalagay dyan, makikita din yung edad mo, yung timbang mo, yung height mo, yan, makikita dyan. Pero, ang mga employer dito sa South Korea, inuulit ko, ay iba-iba yung gusto nila. Kaya lahat ng nag-iintay ng employer sa Pilipinas, lahat kayo ay may chance na magka-employer. Ito ang isa sa maganda mga kabayan. Kasi bago ko ginawa ang video na to, ay nagtanong-tanong muna ako sa ilang kababayan natin dito sa South Korea, yung mga nagtatrabaho din dito as a EPS factory worker. At ang unang napagtanungan ko ay yung babae na nagtatrabaho sa food processing, sa mga manok, chop-chop ng mga manok, tapos nilalagay sa packing siya, packing ng mga manok, food processing. At ang sabi niya sa akin, kung paano daw nagseselect ng EPS aspirant na manggagaling sa Pilipinas, yung amo niya, ganito ang ginagawa ng amo niya. Parang hindi ako sure dito, parang online kasi yung pagpili ng amo niya. Kasi merong pinakita sa kanila na 3 picture. Siyempre Pinay yung kakilala ko dito. Siyempre Pinay din yung kukuhanin sa Pilipinas at Pinay din yung pinakita sa kanya. 3 papel na puro Pinay ang pinakita sa kanya ng amo niya. At siya yung papipiliin doon sa 3 na yon kung sino yung gusto niya. Ganun sa factory na pinapasukan niya. Ganun yung ginagawa ng amo. Kapag pipili ng tao, hihingi ng picture sa labor, siguro online, isesend lang sa email, tapos ipiprint yung 3 picture, 3 kasi yung pinakita sa kanya, at ipinakita sa kanya at siya yung pipili. Hindi yung amo niya. Ibig sabihin, yung Pinay na kakilala ko dito, ang pipili kung sino yung gusto niya dun sa 3 na yon. Ang pinili niya ay yung kalugar niya sa Pilipinas. Kasi yung kakilala ko dito ay taga Quezon Province at nung nakita niya yung address nung isa dun sa 3 pamimilian, nakita niya na kapareho niya, kalugar niya sa Quezon Province sa Pilipinas. Kaya yun ang kinuha niya. Kaya may mga company talaga dito mga kabayan sa South Korea na yung empleyado ang pinapipili. Tapos meron din akong isang kakilala dito na lalaki na ganun din ang ginagawa. Pinapakita sa kanila na halimbawa 10 o 5 na picture ng mga lalaki at sila yung pipili kung sino yung kursunada nila. Halimbawa, siyempre pag yung nandun medyo mga bata pa, siyempre hahanap sila dun sa pamimilian na pinakita sa kanila ng amo niya ng mga picture kasi nandun din yung mga information, yung height, yung timbang, yung edad, yon. Siyempre, malamang ang pipiliin pag ang nasa factory
na mga Pinoy ay mga bata pa, siyempre, pipili sila ng ano, ng yung kaedad nila. Pero halimbawa naman na may matanda, mayroong may edad na may 30 plus o 20 plus, siyempre, kung dalawang pipiliin, siyempre, kukuha din sila ng 30 plus at 20 ang edad. Ganun lang talaga. Swerte naman kung ganun, di ba? Kasi yung mga kapwa nating Pinoy ang pinapipili kung sinong kursunada. Nakadepende na lang dun sa mga Pinoy kung sinong gusto nila. Pero, yung mga picture na yun ay galing sa labor dito sa South Korea na isinesend sa amo nila. Hindi pwede mga kabayan yung halimbawa yung pamangkin ko ay waiting ng employer sa Pilipinas, sasabihin ko sa amo ko na hugutin yung pangalan niya sa labor dito para piliin niya, ay hindi po pwede mga kabayan. Bawal dito yung hugot-hugot. Yung labor dito ang magdidesisyon kung sino yung isasalang sa pamimilian. Dito kasi sa amin, hindi naman kami yung pinapapili. Kasi nung dumating itong kasama ko ngayon, wala naman sa amin pinapakita na pamimilian na kung sinong gustong namin makasama, walang ganun. Iba-iba talaga. Tapos nung pagdating ko rito, wala rin naman ganun. Wala rin sa kanilang pinakita na mga picture, kasama yung information na pamimilian ng mga Pinoy na nandito. Kaya hindi ganun dito sa amin. Kaya inuulit ko, iba-iba talaga mga kabayan ang gusto ng mga employer dito sa South Korea. Hindi porket metal products, food product ang pinili nyo ay makakalis agad kayo. Nakadepende pa rin kung sino yung unang mga kailangan. Halimbawa ang textile, yung unang nangailangan, wala ng tao, siyempre siya yung unang kukuha ng tao sa Pilipinas. At ganoon lang talaga. Parang sa registration pa lang, pasurtihan na kung sinong makakapasok. At ganoon din sa pagpunta dito sa South Korea, pasurtihan pa rin. Hindi porket nandito na kayo sa South Korea ay okay na. Kasi ganoon talaga. Pagdating ng iba dito sa company, mahina, release agad. Ganoon talaga. Pasurtihan pa rin pagdating dito.